Itong aking tinatahak ngayon ay lugar. Welcome to Barangay Dasmariñas Village. Traffic rules strictly enforced. Magkatabi lang pala yung Dasmariñas Village at Forbes Park. So ito ay lugar ng mga mayayaman. Sa mga motorista pala, kapag kayo ay munting paalala lamang, kung kayo ay dadaan dito sa may McKinley Road, okay? At hinarang kayo ng security guard, bilang ang security guard yun ay isa sa mga force multiplier bilang traffic enforcer para makapag kahit pa paano maibsan ang traffic. Ito sa ulitin, kung kayo ay harangin ng security guard na para mag-stop kayo mga motorista. Dahil ito po ay isang private road ito na pagmamayari ng Forbes Park. At meron din doon sa Dasmariñas Village. Ayan. For example na lang ito sa Manila Polo, may nanghaharang dyan ng security guard para papasukin ang mga member ng Manila Polo. At the same time, yung mga tawid na po. Nagkataon na mabait yung driver, kaya pinapatawid kayo. Bigyan natin priority na makatapagtawid ang mga ating mga kababayan sa pedestrian. Dahil yun ang pedestrian ay natatanging daanan, the right of way to those who are passing through in the road. Anyway, guys, no, ito ay pagmamayari itong McKinley Road ng Forbes Park, no? Alright, so kapag ikaw ay motorista na dadaan dito, well, ito ay nagko-consider na right of way. So hindi naman po pwede na sasabihin ni Forbes Park na huwag kayong dumaan dito kasi for the Forbes Park lang ito, no? So ibig sabihin right of way, nag-usap ang local government o kaya isang barangay para magkaroon ng right of way para magiging lahat makakadaan. Pero just to put on the record, ito ay pagmamayari ng Forbes Park, itong McKinley Road. Okay? So yan, baka mamaya galit na galit, lalong-lalo na mga motorcycle riders. Akala mo naman artista, ano po? Akala mo naman presidente, no? Ang mga motorcycle riders na kapag yan dumaan sila, hindi pwedeng abalahin. Nakikidaan ka lang po dyan motorcycle riders, para mo malaman. Kung hinaharang ka, pantay-pantay naman yan. Mapa four wheels o mapamamahaling sasakyan, mapa motorcycle riders ka man, publikong sasakyan ka man, pantay-pantay ang pagharang kasi binibigyan priority yung mismong nandoon sa nakatira doon sa loob ng subdivision. Ako hindi naman doon nakatira, pero ito ay para lamang kaalaman ninyo, dahil marami tayong nakikita dyan na ang mga motorcycle riders na babangga na yung private car dahil wala sa focus, hindi ang anticipation nila dire-diretso, paano na lang yung huminto sa unahan dahil ipinara ng security guard o enforcer. Pinara ng enforcer, huminto ang private car. Itong motorcycle riders hindi nakatingin, hindi nakapag-focus sa kalsada, barag. Ano siya doon? Nag-crash siya doon sa bumper. Diba? Kaya mga motorcycle riders, magiging responsable po tayo. Ano po? Kasi baka mamaya iniyayabang nyo na meron kayong lisensya. Yung lisensya po ay pribilehiyo. Yan, binigyan po tayo ng kumbaga ipinagarantiya po sa atin ang isang lisensya na pagmamayari ng gobyerno or kinauukulan para tayo makapag-drive. Yun po yun hindi po yun kumbaga hindi po yun inyong pagmamayari at inyong pagmamayabang na lisensya ako at mag-drive na ako ng gusto ko na kahit ano lang pamamaraan. Alright? So ayan, para sa ating lahat, yun po ay magiging responsable tayo at magiging educated driver, at the same time defensive driving dapat, no? Yung defensive driving dapat alam mo na nasara, tama ka, pero kailangan mo magkaroon ng kortesiya para sa ibang motorista.
Diba? Kasi hindi mo alam yung isip niya ng ibang motorista. O, yung anticipation niya na ikaw ay hihinto, kaya pala dapat ikaw yung didiretso. Siya, pinilit niya yung sarili niya. Kasi nga, sarili niya yung iisip niya. Diba? Kaya tayo magiging defensive driving. Kasi kung hindi tayo maging defensive driving, ipipilit natin na nasa right of way tayo, nasa tamang way tayo. Ngayon, di natin siya pagbibigyan kasi dapat tayo mauna. Sa kanya din, hindi rin siya papatalo. Kailangan mauna siya. O ngayon, naabala kayong dalawa, ikaw, apektado ka dun. Pero kung naging defensive driving ka lang, na hayaan na natin yan na, o sige, mauna ka na, o magpaparaya na ako, di ba? Hindi ka pa naabala, di ba? So, malaking factor sa atin kapag tayo defensive driving, hindi tayo yung sa right of way ako, tumabi ka, ako mauna. Oh, nagbigay ka ng konsiderasyon sa iba, hindi ka naabala ngayon. O ngayon, dahil sa hindi maayos ang pagmamaneho niya, baka doon na lang siya sa mga ibang motorista din sasablay. Dahil kung ikaw ay ayaw mong maabala, mayroon kang inisyatibo na para bigyan ng konsiderasyon or magparaya lamang, no? Pero sa tutuusin, ikaw pala ay nasa tamang anong tawag? Lagi nasa tama, no? Sa right of way ka, pero ikaw pa yung nagparaya. Para na lang for the sake of argument, or for the sake na hindi ka na lang hindi na kayo magkaroon ng argumento pa, o magkakaroon pa kayo, magbabangayan pa kayo dyan. Tayo na lang ang mas mag-intindi sa iba. Alright? So, ito ang aking tinatahak ngayon. Nasa kampo na ako ng sundalo. Nandito ang Marines. Andito ang Navy. Oh? Sa unahan, meron din diyang PNP. Oh? PNP quarters. Oh? South, naman siya? South part. Okay, kasi banda sa may north, meron doon Camp Crame. Sa Quezon City, meron Camp Crame. Pagdating sa Pulisyon, pagdating sa Sundalo naman, nandun naman ang Emilio Aguinaldo Highway. Pagdating naman dito sa Taguig, Fort Bonifacio naman ito. No? Nandito rin ang Air Force. Alright? So, maraming salamat sa inyong pagbisita sa aking channel. At, syempre, hoping that you will visit on the next time kung meron ka pang pagkakataon na bumisita. Alright? So, have a good day. And, sana, syempre, ang aking wish ay naging produktibo ang iyong pagbisita. At mayroon ka na namang nakuha, no? Na panibagong kaalaman dahil ikaw ay nagbisita sa aking channel. Philippine Army Gym, Honda City, IDSI, Bayani Road, Philippine Army Golf Course. Nakanan nito, mag-golf si Pujo. So paano? Hanggang dito na lang. It's Saturday in the morning, July. Hala, saan naman ang galing ang July? February pa lang. February 3 pa lang. Ha? February 3 pa lang, 2024.